Sa huling part ng ating kwento ay natapos tayo kung saan natapos na sila Chu Ziyu at itong babae na pusa na magtikiman sa kani-kanilang mga katawan. Kahit natapos na silang dalawa na gawin ang bagay na yun ay halata pa rin sa ikinilos nitong babae na pusa na hindi siya makamove on sa laki ng pamalo ni Chu Ziyu na ipinasok sa kanyang mahiwagang butas. Sa pagpapatuloy, dito ay hinanda na nga ni Chu Ziyu ang kanyang sarili upang kanyang kahaharapin ang kanyang mga pagsubok upang kanyang makuha ang sword embryo. At makalipas ang ilang sandali ay nag-teleport na nga si Chu Ziyu sa harapan ng pintuan sa malaking bundok na bato. Sa tapat ng pintuan ay mayroong dalawang magandang babae ang nakabantay kung sino ang tao ang haharap sa kanilang gagawin na pagsubok. Nang nakita ng dalawang babae ang ating bida ay kanila siyang binati, dahil itong lugar daw nila ngayon ay ang unang pagsubok. Habang dinaanan ni Chu Ziyu itong dalawang babae na nagbigay galang sa kanya ay kanyang iniisip na ang mga ito raw ay hindi totoong tao kung hindi sila ay mga bangkay na mga puppet, samantala makikita naman itong dalawang nilalang sa malaking puno na kanilang napansin ng ating bida na dumating sa kanilang lugar. At nagsalita itong nilalang na nasa itaas ng puno sa kanyang kasama na mayroon daw tagalabas na kanyang matagumpay na nalagpasan ng mapanganib na isla. Tanong pa niya sa kanyang kasama na ang Sword Maiden na kung sa tingin raw ba niya na ang tagalabas na dumating dito ay kanyang mapagtagumpayan ang unang pagsubok. Ayon naman sa kanya ng Sword Maiden habang kanyang tinitingnan ng ating bida na ang kanya raw katanungan sa kanya ay mahirap ipaliwanag, sa tingin naman itong nilalang na mayroong isang mata na itong tagalabas daw ay parang hindi isang sword cultivator dahil hindi naman siya gumamit ng espada nung nakipaglaban siya doon sa lawa. Siya raw ay pupusta na hindi kayang malagpasan nitong tagalabas ang pagsubok na ginawa pa mismo ng dakilang Diyos na ang Wild God. Pinatigil naman ng Sword Maiden sa pagsasalita ang nilalang na mayroong isang mata dahil magsisimula na raw sa kanyang pagsubok ang tao na tagalabas, kung kaya tingnan nila ito ng maigi. Samantalang makikita naman si Chu Ziyu na kanya nang itinapat ang kanyang palad sa pintuan ng malaking bato upang kanya nang simulan ang kanyang unang pagsubok. At nang pagkapasok ni Chu Ziyu sa kanyang unang pagsubok ay sumambulat sa kanyang itaas ang maraming bilang na mga espada na halos ang lahat ay nakatutok sa kanya. Sa isang kisap mata ay sabay-sabay ang lahat ng mga espada na sumalakay sa ating bida at ang halos lahat nito ay mayroong kanya-kanyang aura na dumadaloy. Hindi naman nabahala si Chu Ziyu sa maraming mga espada na sabay-sabay na sumalakay sa kanya bagkus seryoso lang niyang inactivate ang kanyang sword intent sa kanyang noo. Kasabay nito ay tuluyan na nga na ipinalabas ang malaking sword intent ng ating bida upang kanyang harangan ang maraming mga espada na tatama na sa kanya. At nagbigay ng mensahe ang kanyang system na kanyang pinapahiwatig na ang Heaven Sword Intent raw ng host ay matagumpay ng nilamon ang Seeking the Fifth Sword Intent. Dagdag pa ng system na ang kalidad daw ng kanyang sword intent ay nag-improve. Ang grade ng kanyang sword intent ay hindi pa niya natukoy. Ang Heaven Sword Intent ay nilamon ang kasalukuyan na Wind Sword Intent at ito ay nagresulta ng pagtaas ng grado sa antas ng lupa. Bukod pa doon ang Heaven Sword Intent ay nilamon ang Radiant Sword Intent na nakamit ang antas ng lupa. Ang Heaven Sword Intent ay nilamon ang Time Lost Sword Intent na nagpapataas ng grado sa antas ng kalangitan. Nang nalaman ni Chu Ziyu ang nakuha ng kanyang Sword Intent ay masyado siyang natuwa dahil itong trial daw na kanyang kinahaharap ngayon ay parang isang biyaya sa kanya. Samantala itong nilalang na mayroong isang mata ay hindi makapaniwala sa nagawa ng ating bida, dahil hindi pa raw umabot ng isang oras ngunit nagawa ng makalabas nitong tao na tagalabas sa unang pagsubok, siya raw ay napagtagumpayan ang unang trial. Ayon naman ng Sword Maiden na ang lakas raw ng ating bida ay hindi man lang nabawasan, tila nakayanan niya ang bagsak ng ilog ng intensyon ng espada, ngunit hindi sapat ang lakas ng kanyang intensyon, dahil kung sapat lang ito ay lumabas na sana ang diwa ng Still Space. Sa paliwanag ng Sword Maiden ay napabuntong hininga na lang itong nilalang na mayroong isang mata dahil kawawa raw ang ating bida. Bihira pa naman daw sana na mayroong tagalabas na makapunta dito sa kanilang lugar. Ngunit lumabas naman ang pawis sa mukha ng Sword Maiden na masyadong nabigla na kanyang sinabi sa kanyang kasama na tingnan raw niya ang ginawa ng tagalabas. Dahil pala nakita nila na ang bato sa unang pagsubok ay dahan-dahan na naglalaho sa harapan ng ating bida. Sa nakita nitong nilalang na mayroong isang mata ay masyado siyang nagulat na nanlaki ang kanyang isang mata na hindi makapaniwala, dahil ang Sword Intent Steel ay naglaho, ang ginawa raw nitong tagalabas ay sumasalungat sa lahat ng loika. Samantalang itong Sword Maiden ay biglang-bigla na hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida na kanyang nasabi na ang steel ng intensyon ng espada ay konektado sa ilog ng intensyon ng espada, samantalang ang buhay ng ilog ay hindi maaring sirain ng steel.
Ngunit sa pagkakabasag nito ay malinaw na ang isang tagalabas ang mismong kumitil sa ilog ng intensyon ng espada. Makikita naman si Chu Ziyu na kanya pa rin ipinikit ang kanyang mga mata na kanyang iniisip na ang intensyon daw ng espada na ito ay napakalakas. Maaring ito ay lagpas pa sa antas ng divine grade, at ang intensyon ng espada ay aktwal na bumagsak sa hangganan ng pagbabago at ito ay pumasok sa larangan ng Dao. Makalipas ang ilang minuto ay sinalubong si Chu Ziyu nitong dalawang babae at kanila siyang binabati, saad pa nila kay Chu Ziyu na sa ngayon raw ay maari na siyang pumunta sa pangalawang pagsubok, paliwanag pa nila sa ating bida na sundan lang raw niya ang kanyang dinadaanan ngayon patungo sa gilid ng bundok, at doon kanyang makikita kung saan niya kahaharapin ang pangalawang pagsubok. Sa paliwanag ng dalawang babae ay agad naman lumingon si Chu Ziyu kung saan ang tinutukoy ng dalawang babae kung saan siya dadaan. At nang paghakbang ni Chu Ziyu sa kanyang isang paa sa hagdanan na bato ay mayroon siyang kakaiba na nararamdaman. At nakangiti si Chu Ziyu na kanyang nasabi sa kanyang sarili na ito raw ay masyadong kawili-wili, dahil itong kanyang inaapakan ngayon ay mayroong pressure ng heaven and earth, kahintulad raw ito noong kanyang dinaanan na the heavenly ladder doon sa Taisu Holy Ground, sa kanyang kasalukuyan na level ngayon ay natitiyak niya na ito ay hindi sapat upang siya ay pigilan para pumunta doon sa pangalawang pagsubok. At agad na tinakbo ng napakabilis ni Chu Ziyu ang hagdanan na mayroong malakas na pressure. Ang dalawang babae na kasama ng ating bida sa ibaba ay gulat na gulat dahil madali lang nakapunta si Chu Ziyu sa kanilang itaas. Gulat na gulat naman itong nilalang na mayroong isang mata dahil wala lang daw kahirap-hirap na tinakbo nitong tagalabas ang ganoong uri na landas. Habang patuloy pa rin na tumatakbo si Chu Ziyu ay kanya naman napansin sa kanyang itaas na mayroong isang malakas na kidlat na tatama na sa kanya. Dahil dito ay tuluyan na nga na tinamaan si Chu Ziyu ng malakas na kidlat na bigla na lang lumitaw sa kanyang itaas. Ang nilalang na mayroong isang mata na nakakita na si Chu Ziyu ay buong-buo na tinamaan ng kidlat ay masyadong natuwa dahil sa ganoon raw kalakas na kidlat ay kanyang natitiyak na hindi na mabubuhay ang tao na tagalabas. Sinabi pa ng nilalang na mayroong isang mata sa Sword Maiden na kanila raw titingnan kung saan ang hangganan ng pagpapanggap ng mayabang na tao na tagalabas matapos siyang tinamaan ng malakas na kidlat, sambit naman sa kanya ng Sword Maiden na tingnan raw niya muna ng maigi ang tao na tagalabas bago siya magbitaw ng mga salita. Nang dahan-dahan ng hamupa ang makapal na usok ay makikita naman ang imahe ng ating bida ay nakatayo pa rin habang patuloy na naglalakad. Nang tuluyan ng hamupa ang makapal na usok ay makikita ang mukha ni Chu Ziyu na ito ay nakangiti na parabang nagustuhan niya ang pagtama sa kanya ng malakas na kidlat, at kanyang sinigawan ng kalangitan na kanya itong hinamon na lumapit pa raw ito sa kanya at muli niya siyang patamaan ng kidlat at dapat mas malakas pa kumpara sa nauna. Dahil sa ginawang paghamon ni Chu Ziyu sa kalangitan ay agad naman siya nitong pinagbigyan dahil muli na naman siya nitong pinatamaan ng doble ang lakas ng kidlat kumpara sa nauna. Pero kahit na ganoon ay mas lalo pang natuwa si Chu Ziyu dahil hindi raw siya binigo ng kalangitan. Ang nilalang na mayroong isang mata ng kanyang nakita na walang epekto kay Chu Ziyu ang malakas na kidlat na tumama sa kanya ay lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha na halos mahulog na ang kanyang isang mata dahil sa sobrang pagkabigla na kanyang nasabi na ang tao raw na tagalabas ay kanyang ginamit ang kidlat upang mas lalo pang palakasin ang kanyang katawan, ito raw ay hindi kapanipaniwala. Nang tuluyan ng nakaakyat si Chu Ziyu sa pangalawang pagsubok ay naglakad naman ito patungo sa kinatatayuan ng Sword Maiden, at nakangiti niya itong tinanong na kung siya raw ba ang nagbabantay dito sa pangalawang pagsubok. Agad din naman bumaba galing sa itaas ng puno itong nilalang na mayroong isang mata na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na tama raw ang kanyang katanungan, sila ang nagbabantay dito sa pangalawang pagsubok, at ayon din sa kanilang rules na ibinigay sa kanila ng kaharian ng Wild Gods na kinakailangan muna niyang talunin silang dalawa upang makapagpatuloy sa pagsubok. Sa paliwanag ng nilalang na mayroong isang mata ay hindi naman tumutol dito si Chu Ziyu dahil wala raw itong problema sa kanya. Pero iniisip ni Chu Ziyu na itong dalawa daw ay isa din mga puppet. Pero kumpara sa mga puppet sa lawa maging ang dalawang babae na kanyang nakasalubong kanina ay mas advance itong dalawa na ito. At napapatanong na lang si Chu Ziyu na kung ano raw bang uri ng pag-iral ng Wild God, ang kahusayan niya sa paggawa ng mga puppet ay sapat na upang siya ay hindi mapapantayan dito sa kalawakan, at naisip din niya na kapag mapagtagumpayan niya ang pangatlong pagsubok ay baka matutunan niya ang pamamaraan kung paano lumikha ng mga puppet katulad nito. At tinawag ng puppet na mayroong isang mata ang pansin ng ating bida, na kanyang pinaalam sa ating bida na huwag raw itong mag-alala dahil kapag maglalaban na sila ay kanilang pipigilan ang kanilang mga cultivation nga naaayon lang sa kanyang cultivation level,
Pero sa isip-isip nitong puppet na mayroong isang mata na kahit magkaparehas lang daw ang kanilang mga lakas ay wala pa rin pagkakataon nitong tagalabas na manalo sa kanilang dalawa ng Sword Maiden. Dahil sa mga paliwanag ng puppet na mayroong isang mata ay nagpasalamat si Chu Ziyu sa kanila dahil sa kanilang pagpigil sa kanilang mga lakas para sa kanilang paglalaban. Pero nang malinaw nang nakita ng puppet na mayroong isang mata ang kasalukuyan na cultivation ng ating bida ay masyado siyang nagulat na kanya itong tinanong na kung talaga raw ba na ang kanyang cultivation level ay isang godly skill stage, at nasabi din ng Sword Maiden na ito raw ay imposible, paano raw nakaligtas ang isang godly skill stage noong tinamaan siya kanina ng malakas na kidlat. Hindi naman sinagot ni Chu Ziyu ang kanilang katanungan bagkus kanya lang silang tinawanan dahil kinakailangan na raw nilang magsimula dahil mayroon pa siyang iilang mga bagay na dapat asikasuhin. Kaya hindi siya magsasayang ng oras dito, matapos banggitin ni Chu Ziyu ang mga salita na iyon ay nagkaroon ng katahimikan sa lugar kung nasaan nakatayo ang tatlo, at wala nang sinayang na oras itong dalawa dahil mula sa antas ng Great Saint 8th Layer ay bumaba ang kanilang antas patungo sa Godly Skill Stage. Matapos bumaba ang antas nitong dalawang puppet ay kanilang napagtanto na masyado palang mababa ang antas ng Godly Skill Stage. Sabay kanilang tinanong ang ating bida na kung talaga raw bang isa lang itong Godly Skill Stage. Hindi raw itutugma sa kanilang nakita kanina, pero wala naman tugon sa kanila si Chu Ziyu dahil bigla na lang itong lumitaw sa kanilang likod at naghahanda ng kanyang malakas na suntok. Nang naramdaman ng dalawa ang nakakatakot na pressure ng enerhiya sa kanilang likod ay nakaramdam sila ng matinding takot na lumabas ang pawis sa kanilang mga mukha. Matagumpay naman na nakaiwas itong Sword Maiden ngunit itong puppet na mayroong isang mata ay hindi na nakaiwas sa suntok ng ating bida, pero hindi pa natapos ihanda ng Sword Maiden ang kanyang espada ay nakita niya na hindi na siya makakaiwas sa isa pang suntok na papakawalan ni Chu Ziyu para sa kanya. Dahil dito ay tuluyan na nga na tumilapon itong Sword Maiden sa ginawang atake sa kanya ni Chu Ziyu at halata sa kasalukuyan na sitwasyon nito na ito ay nagkaroon ng malaking pinsala. Nang nakatikim na ang dalawa sa atake ni Chu Ziyu ay makikita silang dalawa na kanilang iniinda ang kanilang mga pinsala sa katawan. Sinabi pa nila kay Chu Ziyu na kahit nasa sitwasyon na raw siya sa kalamangan ay nag-aatubili pa rin ito na gumamit ng palihim na pag-atake, isa raw siyang walang hiya. Paliwanag naman sa kanila ni Chu Ziyu na ang kanilang laban ay kanina pa nagsimula kung kaya maari siyang sumalakay sa kanila kung kailan niya gusto. Isa lang raw katangahan na hihingi muna siya ng pahintulot sa kanila bago niya sila aatakihin. Sa mga sinabi ni Chu Ziyu ay tinanggap na ng Sword Maiden ang kanilang pagkatalo, sinabi pa niya kay Chu Ziyu na siya raw ay nakapasa sa pangalawang pagsubok kaya maari na siyang tumungo sa pangatlong pagsubok. Matapos mapagtagumpayan ni Chu Ziyu ang kanyang pangalawang pagsubok ay nagpatuloy na nga siya na umakyat sa hagdanan, na kanyang iniisip na kung wala lang raw sana ang pressure ng heaven and earth, ang kanyang pag-akyat sana dito sa bundok ay mas lalong mapapadali. Nang nakaakyat na si Chu Ziyu sa pinakaitaas ng bundok ay dito makikita ang isang maliit na bahay. Sabay dahan-dahan na binuksan ni Chu Ziyu ang pintuan ng maliit na bahay. Matapos doon ay tuluyan na nga na pumasok si Chu Ziyu sa loob ng kubo, at nang pagkapasok niya sa loob ay bahagya siyang nagulat sa kanyang nakita, dahil napunta siya sa kalawakan, at dito makikita ang sword embryo na nakalutang sa kanyang harapan, at nang nakalapit na siya nito ay hindi siya makapaniwala na napapatanong kung ito na raw ba ang innate sword embryo, ang laki raw nito ay sobra-sobra, pero sa katotohanan ang totoong laki nito ay 10,000 na mas malaki kumpara dito. Ngunit masyadong nabigla si Chu Ziyu dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang babae na pusa, na kanyang tinawag ang pansin ni Chu Ziyu, sambit pa niya kay Chu Ziyu na muli na naman daw silang dalawa na nagkita, ang kanya raw pangalan ay si Miao Xiaoqi, siya ay ang innate sword spirit ng sword embryo. Pinakilala naman ni Chu Ziyu ang kanyang pangalan kay Miao Xiaoqi, sinabi din niya na siya din daw ang nagmamay-ari ng sword intent na tinatawag na everything ends. Wala na nga na pag-aatubili itong si Miao dahil agad niyang niyakap ang ating bida dahil hindi na raw siya makapaghintay na siya ay ma-refine ng ating bida, at tanong pa ni Miao kay Chu Ziyu na kung siya raw ba ay nag-iingat, bakit naman niya siya sasaktan matapos ang kanilang pinagdaanan dalawa, at saka paano naman daw gagawa ng isang masamang gawain ang isang cute na katulad niya. Hinawakan naman ni Chu Ziyu ang mukha ni Miao dahil natural lang daw na siya ay magdududa sa mga bagay-bagay na dumating sa kanya ng napakadali. Sa ganoon raw na sitwasyon ay hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili na makaramdam ng pagkabalisa, pero sa ganitong napakalaking oportunidad na nasa kanya ng harapan ngayon, ay mahirap na sa kanyang sarili na kanyang mapigilan ang malaking tukso.
Pinatigil naman ni Miao si Chu Ziyu sa kanyang pagsasalita dahil natural lang naman daw ito sa isang tao, sabay kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung ano raw ba ang kanyang magiging desisyon kung tatanggapin raw ba niya ang mga hamon at pagyamanin ng Sword Embryo o sumuko na lang at aalis dito ng mag-isa. Sa katanungan ni Miao ay agad na hinawakan ng ating manyakol na bida ang puwit ni Miao na kanyang tinanong si Miao na kung sa tingin raw ba niya ano ang kanyang pipiliin dito. Lumipat naman ang eksena sa Desolate Mountains sa Taichi Ancient Star. Dito makikita ang karamihan ng mga Great Saints Cultivator na kanya-kanyang kumuha ng pwesto sa itaas ng bundok, at nandito din sila Tianjin maging si Meng Dai, at nagsalita si Tianjin kay Meng Dai na ang lugar daw na ito ay mayroong maraming iniwan ang kanilang mga human ancestor na mga pangaral sa pag-cultivate, na itala dito ang mga kaalaman upang kanilang makamit ang level ng isang Great Saint King. Sa kabila ng maraming mga sinasabi ni Tianjin ay kanyang napansin si Meng Dai na malayo ang kanyang iniisip. Kaya kanya itong tinanong kung nag-alala raw ba ito sa kanyang disciple na ang Holy Son. Malungkot naman na tumugon si Meng Dai kay Tianjin na alam raw niya na dito sa Taichi Ancient Star ay mayroong dalang maraming mga pagkakataon, ngunit kaakibat ng mga pagkakataon na yun ay marami ding mga mapanganib ang kanilang pagdaanan. Dagdag pa niya kay Tianjin na ipikit raw niya ang kanyang mga mata at kanyang unawain na ang lugar na ito ay may malaking pagkakataon upang makamit ang pagiging Great Saint King level. Habang patuloy na nag-uusap sila Meng Dai at si Tianjin ay ang ibang mga Great Saints naman ay abala sa kanilang sariling mga cultivation upang kanilang makamit ang kanilang inaasam na makatuntong sa antas ng Great Saint King. Makalipas ang kalahating buwan, ay dito makikita sila Chu Ziyu na abala sa pag-refine ng Sword Embryo. Sa sobrang pagkabagot ni Miao ay kanyang tinawag ang pansin ng ating bida. Tugon naman sa kanya ni Chu Ziyu na 5 araw na daw ang nakalipas siya ay nakapag-refine ng hanggang 79,999 na layer ng mga restrictions, sa 5 araw daw na yun ay hindi man lang siya nakapag-breakthrough sa 80,000 na layer. At napatingala na lang si Chu Ziyu sa kalangitan na hindi makapaniwala dahil hindi daw dapat ito na mangyari. Sinabi naman ni Miao sa ating bida habang nababagot na ang kadahilanan lang naman na hindi raw niya makuha ang kanyang gustong makamit ay sa kadahilanan na mali ang kanyang ginagawa. Ayon pa ni Miao na ang kinakailangan lang naman daw niya para kanyang mapagtagumpayan ang kanyang ginagawa ay ang pagsakripisyo ng dugo. Sa ibinigay na impormasyon ni Miao kay Chu Ziyu ay agad na kuminang ang mga mata ni Chu Ziyu na mayroong masamang binabalak na kanyang tinanong si Miao na kung yun lang raw ba ang kinakailangan. Sa ikinilos ni Chu Ziyu ay nakaramdam ng takot si Miao na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na huwag raw itong magbabalak na pumatay para lamang makakuha ng isa sakripisyo. Paliwanag pa ni Miao sa ating bida na ang congenital fetus ay nangangailangan lang ng isang patak ng dugo, kung kaya ang kanilang gagamitin na dugo ay ang dugo ng ating bida. Nang nalaman ni Chu Ziyu na kakaunting dugo lang pala ang kinakailangan ay agad niyang nilagyan ng kanyang dugo ang congenital sword fetus. Nang tuluyan ng pamatak ang dugo ni Chu Ziyu ay nagbigay naman ng impormasyon sa ating bida ang kanyang system. Sinabi pa nito na ang congenital sword fetus daw ay nag-breakthrough sa 79,999 layer formation at ngayon ay papasok na siya sa 80,000 layer. Dahil naging epektibo ang paglagay ng dugo sa congenital sword fetus ay masyadong natuwa si Chu Ziyu na kanyang sinabihan si Miao na talagang hindi raw siya nagsisinungaling sa kanya. At makalipas ang 1 linggo ay dito sumambulat ang mukha ng ating bida na tila ba ito ay nangangayayat na sa walang tigil na pag-refine ng congenital fetus, at nagbigay ng impormasyon sa kanya ang kanyang system na ang congenital fetus daw ay nag-breakthrough sa 80,307 layer formation.